Nagawa na nga namin yung unahan netong kupal boat na to. Nagsimula muna kami sa paggawa ng kahoy na pangunahan. Pagkatapos ay sinukatan na namin tong timba. At dahil luma na ito, hindi na kami masyadong nahirapan sa pagputol nito. Pagkatapos namin gumawa ng style, binutasan naman namin tong kahoy na to. Kasi ito yung pagsasalpakan natin ng tornilyo. Pagkatapos namin isukat ito, ikinabit na namin. Tapos nilagyan na namin ng lock. Pagkatapos ay pinalambot naman namin ito. Kailangan kasi may i-bend natin to ng maayos. Pagkatapos naming i-bend, ay nagsimula na kami sa pagpapako. Bali may bago nga pala kaming nalaman technique. Kailangan pala pagkatapos natin paapuyan tong timba, pupunasan natin ng basahan na may tubig. Yun pala yung kailangan para hindi makain ng plastic yung pako. Pagkatapos naming i-bend ay ganito na yung naging itsura nito. Ito yung pinaka magiging nasa loob nito, pre. Pagkatapos ay binend naman namin yung nasa labas. Sinadya ko tong pasobrahan kasi ito yung magbibigay ng tibay dito. Bali ang gagawin namin, pre, ipopold namin tong mga sobra na to. Pagkatapos papakuan na natin. Pagkatapos apoy ulit. Tapos pagkatapos natin paapoyan, basahan na may tubig naman. Inulit-ulit lang namin yung paggawa nito, pre. Pagkatapos ay eto na yung kanalabasan. Ito yung sa unahan ko. Ito. Gagawin pa tayo dito. Ipapakita ko muna sa inyo, pre, yung pinakang style nito bago tayo makapagbakbakan dito sa mga timba na to. Naglagay na nga din pala kami ng brace kasi mamaya pag nilupin natin to baka magkalasan to. Naglagay na din kami ng brace dito sa unahan kasi eto yung pinaka mapipressure sa lahat. Pagkatapos namin maglagay ng bracing ay kinabit na namin ito. Bali kailangan, pre, mahigpit yung pagkakatornilyo nito kasi ang gagawin namin, pre, yung timba na nakikita nyo dyan sa unahan, ibibend natin yan papunta dito sa dalawang kahoy na to. Hindi ko alam, pre, kung kakayanan namin to, pero sana malampasan namin kasi eto yung pinaka mahirap sa lahat talaga. Inabot kami ng halos 2 oras sa pagbend nito. No joke, pre, totoo, nagsimula kami magbend neto mag-aalas 7, tapos natapos kami mag-aalas 9. Kanina, pre, sa totoo lang, gusto ko nang sumuko talaga. Kasi kanina, pre, bali nakadalawang ulit kami sa paggawa nito. Nung una kasi pagkatapos naming i-bend to, pagkatingin namin, ang pangit talaga, kilo-kilo, tapos napakapangit nung pagkakabend. Ayan, ganito yung unang nangyari. Kung makikita nyo, pre, kumilo talaga yung kahoy, tapos napakapangit nung pagkabend. Tingnan nyo yung mukha ni Ditama. Talagang tinatamad na yan kanina, pre. Tapos buti na lang, pre, dumating yung lolo namin. Nagpatulong kami kung paano yung gagawin namin kasi di talaga namin kayang tanggalin yung pako kasi napakatigas. Kaya ginawa namin doon sa mga pako, pinutol namin gamit yung lagaring bakal. Tapos pinakuha namin ng panibago. Pagkatapos binenduli namin. At matapos lang yung ilang minuto na paggawa namin ay eto na yung kinalabasan. Tingnan nyo din ang mabuti, pre, kung medyo nakakailupa. Kasi ang tingin namin dito, pre, pantay na talaga to. Pero malay natin pag kayo yung tumingin, kilo pala kasi minsan ganun talaga. Okay, all goods na. Napantay namin. Testing mo yung ano? Yung pangunahan. Kuno mo. Testing natin yung pangunahan, pre, kung ano. Kung kakalabsan. Bale, ito, pre, tatanggalin pa namin to. Ito. Bale, sagad to. Puputol namin to dito. Kasi papasok namin itong unahan. Testing. So, bali, ganito yung magiging tindig nito, pre. Kasi ito naman yung itsura sa loob. Sa loob. Bali, ang kulang na lang nito, guys, lalagyan na lang namin ito ng mga bracing sa mga panggilid. Tapos, saka namin lalagyan ng epoxy yung mga butas. So, bali, matutuwid yan. Pag ganun yan. Yan. Ito bukas, lalagyan pa namin to sa pang ganito para gumanda yung buka niya. Tinesting na din namin to kapag may nakasakay. At siguro estimate ko mukhang kain na kami nitong 3.